Hi, good day kapatid. Again, maraming salamat sa pagdalaw mo dito sa aming channel sa Salt for the Spirit. And maraming salamat din kung ikaw ay nakanood sa mga previous videos namin. At salamat din kung hindi dahil at least ito, current video namin ay matutunghayan mo in short. So, ang ating topic for today is yung isa sa mga paborito kong topic. Kung ako tatanungin kapag kami ay nag-fellowship at kami ay ako ay nakikipag-usap sa mga ibang brothers and sisters natin, which is yung thanking God. So, thank God all the time because He is so good. Actually, so kung tama lang grammatically, gagawin ko pa dyan, so very ultimately good. Ganon ang gusto kong mangyari dyan eh. So, thanking God. So, tayo ba sa ating pang-araw-araw na buhay ay nakakapagpasalamat ba tayo sa ating Panginoon? Siguro, hindi tayo perpekto. May mga time na nakakalimutan natin magpasalamat. May mga time na sabihin natin hindi na tayo nakakapagpasalamat dahil sobrang busy. Minsan nakakalimutan natin dahil sa ating mga errands. Pero alam mo yun, sa tutuusin lang, kahit na sabihin natin mag-alat lang tayo ng konting time, kahit na minuto lang na mag-thank you. Lord, thank you sa panibagong buhay. Thank you, Lord, dahil nagising ako ngayong umaga. Thank you, Lord, dahil nagising ako walang sakit. Thank you, Lord, dahil malakas ang pangangatawan ko. Maraming salamat, Panginoon, kasi may bahay ako. Maraming salamat dahil meron akong kama. Ang daming dapat ipagpasalamat eh. Actually, ang dami. Sobrang dami na hindi natin mabibilang talaga. Kaya, kahit na konting minuto lang, magpasalamat pa rin tayo. Kumbaga, once na ginawa natin siya everyday, magiging magiging automatic na yan. Our body and our mind will automatically do this routine, yung magpasalamat. Thanking God is very essential sa morning natin or sa ating pagsisimula ng araw. Believe me, because I myself sometimes forget to thank God. So, ang nangyayari, disaster. Ang buong araw ko nagiging disaster talaga pag nakalimutan ko magpuri at magpasalamat sa Panginoon. So again, tulad ng dating gawi, meron tayong mga konting verses na babasahin regarding that thanking God. So, sabi kasi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, sabing ganun, thank God lang daw sa lahat ng circumstansyang ipinag-hinaharap natin sa buhay. Kasi will daw ng Panginoon sa atin to. So, ibig sabihin, kahit anumang pinagdadaanan mo, may problema o masaya ka, magpasalamat ka. Kasi bakit? Meron siyang will na maganda sa'yo. Ito, i-connect ko lang to sa Jeremiah 29:11 eh. Kasi sinabi doon, will for you. Ano ba yung will ng Panginoon? It talks about yung plan ng Panginoon, di ba? Plans to prosper you but not to harm you. So, ibig sabihin, kung ano man na nangyayari sa buhay mo, nasa plano ng Panginoon yan. Keep on thanking Him kahit anong mangyari. Kasi talagang yun, magpo-prosper ka. At the same time, magiging successful ka spiritually. Hindi man sa mundong ito, let's say, sabihin natin na wala tayo ng hindi mayaman, hindi natin natalo sabihin natin, sino ba pinakamayaman yan? Si Elon Musk. Hindi natin natalo sa kayamanan si Elon Musk. Ang importante, namatay tayo nang nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Sobrang dami na nating reward noon sa langit. And ang Diyos, pag nangako, ang ating Panginoong Jesus, pag nangako, sigurado mangyayari yan. Again, tulad ng sinasabi ko, pag tao nangako, hindi mangyayari yan most of the time. So, second, Colossians 3:17, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord and give thanks to Him. Or give thanks to God the Father through Him. Through Him ang tinutukoy ang ating Panginoong Jesus. Give thanks to Him. So, ibig sabihin lang noon, pag nagpasalamat tayo sa ating Panginoong Jesucristo, para na rin tayo nagpapasalamat sa Diyos Ama na nasa langit. So, sabing ganun din, kahit ano daw gawin mo, kailangan daw aside sa magpuri ka, magpasalamat ka rin. Tama nga naman. Kasi, kung hindi ka na nagkabigyan ng buhay, wala ka ng chance. Paano kung meron kang gustong gawin pa? Di ba? Gusto mo pa magmisyon, gusto mo pa manligaw, let's say, meron kang nagugustuhan, di ba? Ako din, lagi kong pinagpapasalamat, to be honest. Ako, sobrang sinful ko talaga. Para sabihin ko sa inyo, kapatid, hindi ako perfect. Lagi ko naman sinasabi yan. Pero ako, nagpapasalamat ako lagi sa aking nanay, sa aking asawa. Pinapagpasalamat ko sila sa Diyos, sa aking Panginoon. Kahit mismo yung mga taong kinagagalitan kami or yung medyo nakatampuan namin, pinagpapasalamat ko pa rin talaga. At pinagpapasalamat ko higit sa lahat ako, sa sarili ko, na tipong ibinigay niya tong katawan na to, itong buhay na to para sa akin. Kumbaga. Third is Psalms 106:1. So, Psalms, alam natin ang Psalms is, ang nagano niyan ay si Haring David. So, puro ito papuri at pasasalamat. Ang sabi dito, praise the Lord, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. And yung phrase na His love endures forever,
Ang tindi nun kasi naulit yon sa Psalms 1361, sa 1 Chronicles 16:34, Psalms 118:28-29. Kumbaga, ang daming verses na inulit yung His love endures forever. Bakit daw natin hindi magpasalamat? Because His love endures forever. May kanta nga yan, di ba? Hindi na ako kakanta kasi hindi naman ako marunong kumanta, kapatid. Pero ibig ko bang sabihin, talagang sinasabi ni David na talagang yung pagmamahal o pag-ibig ng Diyos o dakilang pag-ibig ng Diyos ay talagang panghabang buhay, tumatagal talaga, nag-i-endure talaga. Kaya yun ang dapat natin pagpasalamat kasi love conquers all eh. Dahil pag sa pagmamahal niya sa atin, binibigyan niya tayo ng buhay. At higit sa lahat, binigyan niya ang kanyang bugtong na anak para mabigyan tayo ng salvation, which is ang Panginoong Jesus. And therefore, we must give credit at the same time papuri sa ating Panginoon dahil because of Him, klinote na niya tayo sa righteousness. And yun palang, nagpapasalamat na tayo because death has already been defeated. Ibig sabihin, hindi na tayo mapupunta sa impyerno kasi nga ang Diyos na ang nagbayad ng lahat ng kasalanan natin. Wala nang ibang tumubo sa atin, ang Panginoong Hesus lang. Hindi walang kayang gumawang magtubos, kundi siya lang. Hindi natin kayang gawin yon. And dahil doon, laking pasasalamat natin, hindi na natin kailangan ipako, hindi na natin kailangan ilatigo, hindi na natin kailangan magbuhat ng krus. Dahil ang Diyos na ang gumawa, ang Panginoong Hesus na ang gumawa. So, ang kailangan na lang natin gawin is magpasalamat sa Kanya. So, ano ba ang mga benepisyo or bakit natin kailangan magpasalamat? Alam ko naman, self-explanatory. Pero kasi ang mga tao minsan nakakalimutan yung reason eh. Bakit ka ba nagte-thank kay God eh? Ang iba kasi baka iniisip, ako talaga ina-admit ko minsan nag-iisip ako na nagpapasalamat ako para makareceive ako ng blessings, which is okay lang naman, pero hindi dapat yun yung major point natin. So, first reason daw kasi is recognition of His blessings. Hindi asking, take note, recognition. Nire-recognize mo yung kanya mga blessings na ibinibigay. And syempre, parang sa tao, kunyari, binigyan kita ng ganito, sasakyan, dahil may na-achieve ka, or kaya naman, binigyan kita nito dahil ikaw ay masyadong mabuti, ikaw ay magaling na empleyado, let's say, ako ang boss mo. Hindi ba, diba, ikaw matutuwa ka at dahil sa pagkatuwa mo dun, mas gagalingan mo pa, mas magiging grateful ka ng todo, diba? So, yun, yung pasasalamat natin sa Panginoon is just showing that we are also grateful and we are just recognizing all the blessings that He is giving to us unconditionally. Unconditionally yan. Kasi, imagine mo, ang buhay mo may bayad. Bawat araw, kailangan magbabayad ka ng, sabihin natin, kahit 50 pesos pa yan, kahit piso pa yan eh. Hassle, di ba? Paano kung hindi ka nakapagbayad? Sabihin natin, na-delay ka, hindi ka na mababangon, right? So, ibig sabihin, dapat grateful tayo doon. We must recognize all the blessings that He is giving to us. Second, relationship and connection. Of course, yung pag-thank mo kay God, deepens our relationship and connection with Him. It is also a way of communicating ourselves to our Creator. Of course, dito rin, ipapakita din natin yung ating love and dependence sa Kanya. Yes, tama ang word nyo, dependence. Tama ang narinig ninyo. We need to be dependent on Him. Kasi hindi tayo pwede maging independent because if we will be independent, in short, if we will be moving on our own, then nothing will happen to us. Lahat tayo mapapahamak. All of us na magiging independent will fail. We must be dependent on Him. And maganda yon kasi ang Diyos gusto niya dependent tayo sa Kanya. We must humble ourselves because He is our Creator, He is our God, our Savior, and everything. Third, shift of focus. Of course, kapag kunyari, palagi ka nagpapasalamat, nag-shift ka ng focus mo, ibig sabihin, hindi mo napapansin yung mga problema mo. Hindi mo napapansin yung mga circumstances kasi instead of you dwelling on those negative scenarios, you will just focus on the positive scenario which is thanking God. And therefore, there will be sabihin natin, an alleviation of your current scenario that you are in. So, hindi ka magkakaroon ng parang, ay, ano ba yan? Ayoko nang bumangon, ayoko nang makita to kasi ganyan. Ako, unbeaten kapatid, ako ganyan din ako minsan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako perfecto tulad ninyo. Pero ako talaga, salamat na lang talaga din sa aking pamilya, sa asawa ko na patuloy na nagbibigay ng positive influence sa akin. Topic natin yan last time. So, ako talaga ay naging na-strengthen lalo, kumbaga. Next would be yung humility and dependency. So, katulad din yung nabanggit ko kanina doon sa relationship and connection, of course. Magiging humble ka, magkakaroon ka ng good connection sa Panginoon. Of course, you will be dependent on Him technically. Therefore, talagang ikaw ay magiging blessed. At you will be a blessing to others, of course. Which is importante din yun. Transformed attitude. Of course, kung dati ikaw ay mainitin ng ulo, masama lumalabas sa bibig mo. Actually, ako sa pool dyan. Medyo magbabago, hindi man agad na immediate, kumbaga one snap of the finger, mangyayari, pero unti-unti, gradually, kasi nga, tinatransform ka na eh. Witness to others, so,
Siyempre, pag nakita ko yung galing, saya-saya niya, ano kaya yung sekreto niya? Sekreto ko, alam mo kung ano, ang Panginoong Hesus, sekreto ko yung pinapasalamatan ko siya lagi. And kapag nagpapasalamat ka lagi sa Diyos, magiging ganito rin ang attitude mo pag lagi ka nagpupuri o di gagayahin ka. And later on, magiging substantial na yung pagpapasalamat niya. Kasi sabi niya, oo nga no, effective nga, di ba? So, yun yung isa. Praise and worship, of course. Mas mapapakita mo yung iyong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Stress reduction, ganun din yan sa nabanggit ko kanina, yung shift of focus. So may yung mga problema mo, hindi mo maiisip, hindi mo siya maiisip masyado. Magkakaroon ka ng shift, ng immediate shift, hindi temporary shift kasi pag tuloy-tuloy, magiging permanent and hanggang sa tinatawanan mo na lang yung problema later on at yung mga other problems pa na or other circumstances na kinakaharap mo. Spiritual growth, of course, again, tulad na nabanggit ko sa first video, if we are growing spiritually, then nag-grow din ng wisdom, nag-grow din ng faith, nag-grow din ng ating perseverance, at nag-grow din ng ating relasyon sa Diyos, which is the most important thing. Tandaan nyo, kapatid, hindi pwedeng magkaroon tayo ng relasyon sa mundo. Kailangan magkaroon lang tayo ng relasyon sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng sa mundo kasi hindi ka pwedeng mag-serve sa two masters. Kailangan Diyos ang pipili mo dahil ang mundo, it will pass. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Everything shall pass but my words shall not. Hindi daw mawawala ang kanyang salita pero lahat daw magpapas. Of course, ang ibig sabihin doon siya, mismo hindi. Kaya saan ba kayo? Of course, doon na tayo sa sure, yung hindi talaga mawawala, mag-fade. And lastly, it is commanded by the scripture. So again, binanggit ko yan sa ating mga Bible verses kanina. Puro sinabi ng scripture, kailangan magpasalamat ka, binigay din sa inyo yung benepisyo. Kumbaga walang bayad to kapatid, free lang to, ba't ayaw pa natin gawin kaysa sa mag-dwell tayo sa mga problema na wala namang bayad, binibigyan pa tayo ng stress. Ako again, admitted, talaga may ganyan ako kadalasan, pero dahil sa aking mga asawa, sa aking asawa, sorry. So sa aking asawa, sa aking magulang o sa aking nanay, ako ay natututo pa rin magpasalamat sa Panginoon. Eh nakakatulong. Nawawala ng ang stress ko ng bahagya. So again, basahin yung message natin. Thank you. And again, gusto ko lang i-emphasize na sa end ng video, lagi nyo papanoorin, nandun yung mga key points, nandun yung mga Bible verses na makakatulong sa inyo. If ever gusto nyo balikan yung video, gusto ninyong matuto kung ano ba yung mga dapat gawin dito, ano yung mga key points, andun po, ipapakita namin sa end ng video. And again, hindi ko lang nabanggit na nakaraan na video ko. I would also like to emphasize na kami ay tumatanggap ng prayer request or kung ano man, nakalagay naman sa description sa baba yung aming WhatsApp and at the same time Telegram. If ever gusto nyo ng kausap, gusto nyo ng may mag-pray sa inyo, we're always willing to do it. Kumbaga para sa inyo kapatid, for free. Okay? So again, maraming salamat sa pakikinig sa video na ito and don't forget to subscribe, share, and like itong page na to para marami pa tayong maabot. At the same time, marami pa tayong maging ka-fellowship later on. And kumbaga, ito yung masasabi nating magandang gawin lalo na sa mundo ngayon na alam nyo na, marami nang nangyayaring hindi maganda sa mundong ito. Don't forget to love, to thank others then at the same time. Pero pinaka-ultimate na gagawin natin is love and thank and praise our Lord, which is Lord Jesus Christ, okay? And kumbaga, magiging okay ang buhay natin. Again, maraming salamat. See you on our next video. God bless you and keep safe.